Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong likod na magbibigay po ng mensahe sa inyo. This is a private reading. Um, Again, this is, ay naku, wait. So now, resume tayo. So now is, this is a private reading, no? And actually, kaharap ko po yung client ngayon sa kabilang linya, sa kabilang dimensyon, charot. So, ngayon po is, it's about love, no? Kung kanina po yung in-upload po natin is spiritual, ngayon po is mag-love reading po tayo. So now is maraming questions, bundle of questions is here in front of me. So, before we start, and again, sa mga, kung sakasakali po may mga makaka-resonate po dito, and for sure meron po, no? Make sure po na please, no, pakiclick po ang subscribe button and also yung notification bell para po updated kayo. Kasi po itong reading na to is hindi man po nangyayari po sa inyo ngayon, pero pwede na po ito maging reference, no? At least, di ba, meron po kayong mga pwedeng para like ganito pala nangyari, ganito nga pa rin, ganito. So magiging gabay po sa inyo to. Okay? Lalo na po ngayon na masyadong mapaglaro po sa mundo ng spiritual. Hindi lang po spiritual warfare ang meron. I mean, yung spiritual warfare is ano siya, mix, no? As in talagang kakaiba. Halo-halo. Topo-topo gorobo, sabi nga. Okay, so let's see. Dito muna po tayo sa past, no? Okay, sa past muna ako kung ano ang sikreto na natuklasan. Okay. So about doon, syempre po para po hindi naman kayo magkaroon ng kalituhan, bibigyan ko ng konting history dito sa client ko na to. So, ito po is, nagkaroon po sila ng vacation. Actually, before pa, nagpaplano pa lang po sila, isang dami ng parang harang. O parang nagpaparamdam na yung, para di matuloy yung bakasyon nitong couple na to. No, na nag-reunite lang recently. So parang pinatikim ng 2 weeks. 2 weeks ba? Mga 2 weeks, ganun. Naging kilig factor, may kilig kayo ng 2 weeks, parang ganun. Before kayo nag... Ha? Okay. So for 1 month, okay, ang ganda ng relationship nila. Ganda, parang parang nag back to zero yung ano nila. Kumbaga kung paano sila nag-meet na 7 years ago, mga ganon. So yun, so parang kung nag-start sila, ganon yung treatment nila sa isa't isa. Ganon na nangyari. So talagang dito na yung, oo. So andun na yung sweetness, andun na yung pag-aalala, lambing, andun na lahat. Parang talagang parang kasasagot lang nitong client ko dito, nitong friend of mine dito sa jowa niya. Then, eto na, syempre may mga plans na, ganito ganyan, na kesyo parang gusto ulit nilang magsama sa isang bahay. Yun na, doon na, medyo nakakutob na tong bangko na to na, oops, teka, parang may hindi maganda yung plano itong dalawang to mag-uumpugan na naman sila, parang ganon. So, nagpaplano sila ng bakasyon, syempre para mabawi yung mga ilang months na naging cold, naghiwalay kasi. So, nung nagpaplano pa lang sila is, meron ng mga parang gustong lagyan ng barrier yung, or boundaries yung lakad nila ngayon. Or block. Gusto na i-block. Pero pinush pa rin. No? So, wala nang magagawa yan sa Panginoon. So, talagang pinush pa rin. But then, doon yun sa bakasyon is na nagkaroon na ng ang tawag doon, andun na, doon na sinumpong, no? Or parang the day before noon is nandito na, nagkaroon na sakit, alam mo yun, daming parang reason na muna natin ituloy, pero talagang push pa rin si baby boy, no, na push pa rin yung bakasyon, push pa rin. Pero itong friend ko is talagang ayaw na halos kasi nga may nararamdaman. And talagang nag-uusap sila, parang nilagnat pa ata, mga tipong ganon. Masama-sama pakiramdam ng lalaki. So now, kaya ganito yung question niya, if, kasi nagkaroon ng picturean, nagkaroon ng ganito, ganito ganyan, so hiniram yung phone niya ng lalaki para mag-picture kasi iPhone yung kanya hindi pitik lang, charot, hindi yung ano lang, hindi ganun, siguro kaganda yun. Ayun, yun na nga. So,
Ang nangyari ngayon, syempre, itong client ko na to, natatakot. No? Or parang andito yung umaano sa isip niya. Syempre, nagpaparitual sa akin to, nagpapagamot, and may mga picture-picture, mga candle-candle doon sa cellphone niya na sinesend ko. So, baka daw nasilip kasi biglang nagbago yung mood nung lalaki. But before that, meron pang ibang issues na hindi niya tuloy alam kung saan nanggagaling yung toyo ng isa. That's why andito yung question ngayon, no, na kung ano ba ang actually this is not a secret, no, pero wala naman tinagong lihim to eh, mali lang to question niya. So ano ba ang natuklasan niya, ano ba ang nakita niya sa cellphone nito, kung bakit parang biglang nagkasama ba to sa tinoyo niya, meron ba siya natuklasan, ano ba natuklasan niya sa cellphone. So tinan natin sa hiniram niyang cellphone nitong taong tumibig sa babasahan natin is kung ano yung na-discover niya sa cellphone, or ito ba talagang dahilan, no? Ito ba ang dahilan, doon muna tayo, no? So sa cellphone, kung ito ba talagang naging dahilan. Ito ba talaga naging dahilan kung bakit siya nagtampo, nag-alboruto, nag-iba ang mood, mga ganun. Isa ba to sa reason? Kasi pag ito, wala na. Close book na. Oh, darling, nandito. So, ay, Diyos ko po. Okay. Kanina po talaga nagpahapyaw ako ng reading sa kanya. No? So, maybe hindi pa ganun ka, ano yung spirit kanina. Baka kumakain din kasi kumakain din ako kanina. So, kanina nagtanong ako, it's not, no? Parang hindi yan yung reason kung bakit nagkaroon ng change of mood si lalaki. So, tinanong ko naman kung ano yung natuklasan dito sa cellphone, kung ano ang meron, etc. So, lumabas po dito is ako. Lumabas ako, be. Lumabas ako. Andito kasi ang wisdom keeper. Nag-enlighten. Kita mo? So, isa yan. Which is mataas ang antas, no, or actually yes, one of my ancestors is our mga Egyptians, ancient Egypts, no, so it's still here as one of the advisor or mentor nitong taong to. It's me na nag-aalaga po sa kanila, nag-aalaga. And ito yung confirmation, which is the healer. And ako'y healer na nagbibigay po ng shield and weapons, or parang alam niyo to heal, no, or protection dito sa dalawang to na lagi magkaayos. And the bottom of the deck is here, which is the peacekeeper, which is ako din, no? Ako yung nagbibigay din ng kapayapaan sa lahat, or magkabatian lahat. But then kung mapapansin niyo po yung kamay nito, isang white, isang black. So ibig sabihin, etong couple na to, isa sa kanilang itim, isa sa kanila ang puti, na pinagbabati ko, na pinag-aayos ko. Okay? So, this is one of the reasons. So, yun yung question number 1 niya. Okay, so, ito yung tatanong ko rin. Since kung halimbawa nga na ito nga talaga yung na-discover niya, diba? So, ito na. So, tatanungin ko ngayon dito kung ang tingin niya ba ngayon dito is magkukulang ba? Kasi na-discover niya to eh. Yes. Kasi we have the devil card here, which is ang manko is devil, no? Sa dark side yan eh. Sabihin nyo, dinojoke ko kayo ha. Kasi ang tanong ko is yun, kung ano ba ang pakiramdam or tingin ngayon ng taong yon dito sa girlfriend niya, kung makukulang ba. And the card says yes. Kasi we have the devil card here na parang he is thinking na etong friend ko na to is gumagamit ng black magic, dark magic, exorcism, sumpa, mga ganyan.
So, andito na yung thinking na yun. Anyway, makikita mo naman to mamaya. Anything else? Pero okay sila talaga. Actually, ito rin ang kwento sa akin. Ano. Right after that, parang gathering nila dun sa lugar na yon, umuwi sila thinking na itong client ko na ito is okay. Pero alam niya sa sarili niya na there's something wrong na. But still, andito yung, tama ba? Okay naman pa kayo nun, di ba? Pero alam mo meron na. May issue na. And yes, it's here. Oh. Na, kumbaga, andito yung okay naman sila along the highway. Parang alam mo yun, yung habang nabiyahe sila, okay sila. Pero, parang may makapal ka ng mararamdaman na nakaharang. Tama? Parang gano'n, ano? Parang may nakaangat na parang hindi ko na maramdaman yung energy ng isa, ng partner ko. Parang ganon. Basta parang may boundaries na that time. Pero okay. Like, walang usisaan, basta wala. But, ramdam yung energy is parang may blocking na. So now, ngayon, ang iniisip ngayon itong lalaki, biktima siya. Nabibiktima siya. Mahirap kasi gamutin, nahirap paliwanagan ng mga ganitong tao, especially this is iba ang lahi. Iba, ano to? Jordan? Jordan, ano? Palestinian. Oo, iba lahi. So, medyo so, mahirap i-explain. Though, ito po is tinuturuan niya itong magdasal, tinuturuan mag-grocery din ba? Hindi naman. Okay, so nagsa-sign of the cross, kasi hindi naman nila ugali yun eh. Syempre iba po yung iisa ang Diyos, pero iba po yung way nila. So, yung mga ganon, ibang Catholic eh. So, he's thinking na parang there's something wrong sa kanila. That's why, okay, so there's the other side here. Okay, so eto na po, clear na. Okay, so dalawang card. First row, ako. Second row at the same time, yung isa. Kabila. Kasi I am the wisdom keeper. Ako yung nag-enlighten. No, and know kung ano yung talaga nangyayari sa kanila. Then, dito sa baba is we have the devil card, which is the devil, which is the, doing some dark magics. Then, yes, andun yung pagbibintang na dito sa person na to, dito sa client ko. Pero at the same time, eto rin yung reading ng babae. Or nung gumagawa ko sa kanya. Na, kasi dumabasa po dito yung victim, and the ice disaster, and the professional. So now is possible na ganito mangyayari po kasi sa reading. Parang mix. Two side. So parang iniisip niya itong lalaki na ako is doing some black magic. Parang yung blame niya sa akin, sa kanya, sa client ko. Na hindi niya alam na may gumagawa sa kanya. Kaya ito pinagagawa ng client ko is to heal him. Para mabaklas. Nga lang ang dating sa kanya is eto, kasi nakitaan siya ng mga some rituals, candles, pictures, mga ganyan. So, ang binta ngayon sa kanya. Kasi hindi niya alam kung ano yung meron sa kanya behind the scene. Bakit siya may mga ganitong pictures sa cellphone niya, sa gallery niya or what. No? So, hindi niya alam yung reason. So, ito, ang ginagawa ngayon itong babaeng to, itong gumagawa na to, is like the eyes. No? Ano ba ang eyes? Pagka ikaw hinipong mo ang eyes, syempre malamig. Mamamanhid. Pagkahaw, ang tagal mo lang. Kahit nasa aircon eh, nagmamanhid ang mga katawan mo, daliri mo, pagka sobra ng lamig. So, ganun lang ginagawa niya ngayon. No, na maging manhid dito sa client ko dito. And professionally, yes, ginagawa niya rin to. And professionally, yes din. Kami talaga dalawa nagbabanggaan.
I'm hoping etong video na to is hindi niya to walang interruption ha, kasi madalas niya akong sinasabotahe pagka siya na binabasahan ko. Okay? So let's see, dito tayo sa gitna, ano yung final, no? Dito sa, about the mangkukulam issue. Dito sa first question. I think so. I think so. Kasi natakot na siya sa'yo. Parang natakot na siya. Okay. So, ito yung way of parang healing. So, dito sa healing, ang mangyayari dito talaga is continuously. Kasi andito talaga yung mga caretaker, savior or hero, or saints, no? And yes, talaga tong client ko, masasabi kong parang one of the martyrs na kailangan barilin na sa luneta. Pero kasi talagang mahal niya to. And mahabang explanation. No? Kaya hindi na ito basta kasukuhan. Mahabang explanation. And now, pinaka-the best dito na treatment, no? Para isa rin sa magiging way ng healing niya, lumublob sa dagat or parang from here, from their place is lumipat sa ibang island. If ever na mag-aayos kayo nito. Ganun ang gagawin mo. Parang tatawid dagat. Meron ba dyan? Hindi doon sa ilog ha, baka salit mo dali nyo, tapos tawid mo lang doon. Sa kabilang tulay. Nyawa. Baka ganun ang gawin mo. Ah, wala. Ha? Oo, so yun yung pinaka. O kaya ilublob mo lang siya kasi kailangan to. Kailangan. Ito lang yung makakawasak. Pero alat. Kailangan alat ha. Ha? Kutya, babalik. Di ba may mga tanong pa, babalik ba yan sa akin? Eh ngayon ganyan na yung ano niya sa akin. Oo nga, teka muna. Masyado malakas ang boses mo. Naangko lang. Okay. So, oo, nasa number 1 pa lang tayo, luka-luka. Okay. So, ayan. So, yun na yung pinaka-the best, no? Kailangan tumawid ng dagat to. Kasi ang nangyayari nga talaga ngayon, we have here na unexplained na disappearance. So, talagang parang na-Los Valdez na bigla na lang nag-ghosting itong lalaking to. And ito is because of ando nga yung talagang na-witness niya lahat, no? Na yun sa paggawa-gawa. So, hindi niya alam na ginagamot siya, no? And hindi niya alam na ang kaso ang kinoconsider niya is ito is talagang gawain ng mga witch, no? Mga ganun. Pagka mga may candles na kasing involved, no? And some herbs, no? Alam ng lahat, no, na witch na yan, mga ganyan, especially pagka black candle na ginagamit. But ano kasi yan, yung intention kasi yan, no, na may misinterpret lang po ng iba. Okay, pero yes, it's a witch. Anyways, yes. So may mga ano na katito mga ginagawa na rin doon. Ay, nako. Anyways, dito na tayo sa number 2. At least na witness mo. Ito lang ang maganda. Okay, so as of now, anong kalagayan ni Mangko at ang bagong plano niya towards him? Okay, so let's see. Dito tayo sa kabila. Ay, kasi na yung anak ko. Okay, so dito tayo sa question number 2 na kung ano na daw ba ang kalagayan ng Mangko. No? Buhay pa ba to? I mean, gumagawa pa ba to? Sumagot. Siya yung sumagot. Hindi yung card. Hinahan niya yung card. Anyway, so tingnan natin kung ano yung kalagayan ni Mangko. Oh, diba? Wala na to eh.
giba na to eh. Giba na talaga to. As in talagang ito is, kung halimbawa, no, kung ano man yung mga binato dito kay lalaki, itong mangko, ito po kasi yung third party, no? Pera, I mean, physical, spiritual, mental, emotional, na atake dito, financial, bumalik po lahat doon sa babae. Ngayon po, ang pagkakaramdam ko dito, at based na rin po sa mga guides ko, is gumaganti na lang po to. Parang kung ano yung meron siya, nahirap ngayon, gusto niya, may karamay siya. Ganun, okay? So, what else? Ano pa ba yung mga kalagayan ni Mangko? Ano pa? Gaano ba kahirap ng tower na to? Okay. Ten of Wands in reverse. Five of Swords. Nine of Swords. Oh. Diba? So, wala. Luz Valdez po to. Dahil lahat no, ng kasiyahan niya together with this guy, with this person, ng client ko, dati oo, party-party, saya-saya, it's here sa Nine of Cups eh. No? Andito ang celebration, yun nga, party-party, mama-mama, lahat. Ninanas nila nila. But the Tower as the first card is here. So, nawala lahat yun. Nawali. Nawala yung ganda niya, yung bango niya, basta nawala lahat. So, ito is embracing some chaos, more on struggles, obstacles sa buhay, bankruptcy at the same time. Kasi, ginamit niya yung kanyang alindog para sa pera. Ngayon, kahit anong alindog ang gawin niya, malato ni Paula Armando, hindi niya rin po ito kakabong. Okay? And the Ten of Wands is here, so, kailangan niya i-release talaga to si boy, si baby boy. No? Kailangan niya itong i-release or else habang buhay niya itong yayakapin. Yung failure sa buhay. Mas worst. Kailangan niya i-release. Dito sa Ten of Wands, kailangan niya itong i-release. And prioritize yung sarili niya. Self-love para sa sarili niya. Hindi yung nagkakaroon siya ng self-love kasi andito yung gumagamit siya ng ibang tao para lang makuha niya yung satisfaction ng mga needs niya sa buhay. Kakagigit yung babae na ito. And yes, dito shifting energy as well. And talaga nakikipag-ayos siya. At talaga hinahabol niya itong lalaki na ito. Wala namang pera to eh. Pero siya mapapala. Unless siya yung bubuhay. Siya yung kung kaya niyang gawin yung ginagawa nitong client ko doon. Yung basta spoiled. Mga tipong gano'n. Hindi naman totally spoiled but kasi itong client ko is alam niya yung mga needs nung tsaka matagal na kasi sila so alam niya yung mga pangangailangan at hindi kailangan and alam niya rin naman yung mga limits when it comes to alam niyo yung pag mga financial bibigay hindi naman to anong tawag doon sugar mommy yan. Oo, actually, oo. Tumatanggi nga yun eh. Pero alam ko ano yun. Charot lang. Hechos. Okay. So now is the Nine of Swords is here. So talagang ano siya, down na down. Itong babaita na ito. Down na down. So andito yung andito yung anxiety. Actually, hindi rin makatulog to. Paano pa pagka kinuha ko pa yung ano nito? Pagka talaga pinarusahan ko na ito. No? Kasi talagang... Shhh! Ingay. Paano pa? Eh kung ngayon nga lang, dinadapukan na siya ng mga psychological trauma. Lost of hope, pero sige pa rin ng sige. Sige ng sige. Ganun pa rin siya. Ang hard face. Hard face. Malala. Ay, naku. Okay, so dito tayo sa sira ka. Takpak kita ng unan dyan eh. Andito po kasi siya sa harapan ko. Nasa ibang bansa po kasi ito. So, binulabog ko siya ng madaling araw na, hindi pa, gabi pa lang. Gabi pa lang doon. Okay, so number 3, makakalaya na ba siya sa kulang? Continuation na nagaganap sa kanila? Wala naman talaga. Actually, itong number 3, sasagot ko na to. Ang hindi lang is kung makakalaya na ba siya sa kulang.
Yun ang ka-questionin natin. Pero yung kung may communication na gaganap, wala talaga. Talagang gumaganda na lang tong babaitan na to. Anyway, so dito tayo. So, kung makakalaya na ba siya sa kulang. Makakalaya na ba siya sa kulang. Tingnan natin kung makakalaya na siya. And at the same time, kung yun din yun. Knight of Swords. Eight of Swords. Ooh. Masakit. Masasaktan talaga siya. Masaktan talaga siya dito. Kasi nga pakiramdam nito is siya pa yung biktima. Siya yung niloko. Yung mangko to ha. Itong babae na to is hindi mo makikitang mangko to kasi bata to, itsura, maganda, fresh, gano'n. Hindi nyo pag-aakalain na may ganito siyang kakayanan. And at the same time, ito is mayroong kakilala or family. So, na ito is actually possible, no, na iwan niya, natanggalin. Kasi dito na yung nagkakandamalas-malas. Ang sabi ko nga sa inyo kanina, kahit mag-ala Tony Fowler to, hindi na po to magiging mabango. Kung dati para siyang bulaklak na humahalimuyak. Ngayon ano na lang po siya, bulaklak ng makahiya na kailangan niyang tumiklop sa mga pinagagawa niya. Yes, tatapusin niya. We have the death card here, so tatapusin niya. Para na rin sa kababago ng flow ng buhay niya. Pero matagal to. Kumbaga bago to makaahon, bago to makaalis sa sitwasyon na parusa sa kanya ng langit. Matagal. The Fool, yes. Kasi gusto niya, see, the Fool is here, the new beginning is here. Gusto niya ng panibagong buhay. Kaya gusto niya, bitawan na rin to. Kasi talaga nakakaroon na siya dito sa Knight of Swords, which is ang dami ng opportunities na hindi natatanggap ngayon. So kung inaalat po si lalaki, mas alat yung kanya. Kaso, hindi nga lang po maganda dito. No, i-clarify pa rin po natin yan kung paano gagawin dahil nga po na-booking dahil sa cellphone. Dahil dyan sa selfie na yan. Okay. So ngayon, actually siya rin po is a lack of focus. Babae po to ha, ma po to ha. Natin pala po tayo sa question na gano'n. Self-doubt, na parang ultimo siya, na underestimate niya yung sarili niya. Malakas ako eh. Ganito yung ginawa ko, ano, bakit ito hindi? Bakit ito palpak ako dito? So may mga ganon siya, bakit ngayon ito, ganito, samantalang isa, nakutot ako maiging ito, or ito, bakit ito, minahal ako na sobra. Yung ganon. So, ito, ang dami niyang tanong sa sarili na ngayon. And bakit ako nagkanda malas-malas ngayon? Dati naman hindi. Parang walang backfire. Ngayon meron. Mga ganon. So, yun yung mga galaro sa isip. And ito na, the Fool, no? Gusto niya is magkaroon ng free spirit or talagang new beginning sa buhay niya, shifting. Para pumasok ulit yung mga opportunities na ito. Gusto niya ng freedom. Diba, pakawalan mo yung lalaki. Ano lang yun. Parusahan pa rin yan kung freedom. Ha? Parusahan pa rin kahit may freedom. Oo, hindi actually, napaparusahan na siya. Kasi talagang ang dami niya ng ano ngayon. Ang dami niya ng Kulang flaws. pa ibibigay. Uy. Mas masakit yung ginawa nila sa akin. Ay, nako. Okay, so, Pagkamalan. one of the plans nila na yun, talagang i-release niya itong lalaki. And very good. And still, nawa humingi siya na malalang, as in talagang, yung forgiveness is talagang, nawa, makarating ng langit. Okay, so now number 3. Ay, tapos na pala yun. Number 4, as of now, ano mangyayari sa buhay niya? Yung lalaki, lalo na sa pera. Okay, so ano ba ang mangyayari ngayon doon? Ano na ba ang mangyayari? Ano? Bumalik na siya sa akin para maging mayaman. Okay, ano ba ang mangyayari? Okay, ano na ba mangyayari sa buhay niya?
ma-release. Once na ito is ma-release, talagang ito ang mangyayari sa kanya. Laking possibility na magkakaroon ulit siya ng like yun bang kalmado. Kasi ito yung nawala sa kanya eh. Naging ano siya eh, naging mainitin ang ulo. Naging parang sarili niya na lang iniisip niya. Hindi na yung nakapaligid na tao sa kanya. Which is yung full of concern, gusto siyang alagaan. Nawala na yun. Parang naging blanco siya doon. So, ito yung babalik. Once na itong Knight of Swords na to nun sa babae is talagang gawin niya. Yung release. No? Pag na-release to, ito siya. The High Priest, no? So, andito yun. Siyempre, as the High Priest, ito yung, kailangan kasi ito full of patience ka, masiyahin ka. Yung Divine Feminine is na dito kahit na siya lalaki. Which is, ito siya noon. Na, palangiti, parang hindi naman na ganun kalala pagka may mga issues. Ngayon kasi pagka may nagkaroon ng issues, talagang parang nagtatantrum siya, para siyang inagawan ng lollipop. Ganun ang ugali niya. So now, next is the Six of Swords is here. So, yun ang possible na mangyari na talagang ma-overcome na lahat ng hardship. Basta pakawalan lang siya nito. Lahat ma-overcome na yung hardship. And even, yes, dito, parang ang mangyari dito sa restoration din, lahat ng conflicts, lahat ng problema, lahat yan resolve. Basta makawala lang to. Pero ito rin is plano na to eh. Plano na to ng babae. Pakawala na to. And maybe talaga pinakawala na rin to sa ngayon. Hindi pa nga lang masyadong nasasaid yung kay lalaki. And ang gusto nito this time is magkaroon ng peace. Dito yan sa sa Six of Swords. The Moon. The Moon yung babae na yan eh. King of Coins. Yes, diba? So, pagka pinakawalan talaga to, as a provider, hindi lang siya magiging talagang provider. Kasi alam nyo, lahat ng opportunities, papasok sa kanya, makukuha niya na. I mean, lahat ng mga gusto niya, like goals, mga ganyan, or kung ano man yung mga minamanifest niya, lahat to makukuha niya. And he will be a good provider sooner. Once na talagang ito is mawala. So, andito na yung security, stability, no? Success, mga ganyan. So, yan yung antayin natin. The Emperor, see? So, kung kanina dito sa sa High Priestess, sa High Priest is Divine Feminine yan eh. Kasi High Priest. Pagka High Priest, Divine Masculine. No? So, andito yung kaso lumabas ito is High Priestess. So, Divine Feminine po yan. Yung pagiging soft, pagiging kalmado, yan yun. Yan yung babalik sa kanya. No? Yan yung babalik sa kanya. But, lumabas din dito as the bottom of the deck is the Emperor. Ang Emperor kasi talaga is yung Divine Masculine niya. Is yung pagiging good provider, responsible sa lahat, no? Yung the dignities andito din, protective as well nandito. So, marami. No? Andito yung talagang parang this time, parang pag-iisipan niya muna lahat bago siya magbitaw ng salita. Pag-iisipan niya muna lahat bago siya gumawa ng desisyon. Para million times bago muna siya magbitaw ng mga final decisions. Sara niyo itong pinto. Okay, so yun. So, so magkakaroon ng changes pagdating sa pera once na ma-release siya. Kasi ang tanong dito sa akin is, ano na nangyari sa buhay niya. So, actually, if ever, since wala naman silang communication niya yun, for sure, medyo nakakabangon-bangon na to. No? Let's see kung ano yung bottom of the deck na to. But the 5 of Coins is here. 5 of Coins. 10 of Cups. Yes, it's connected. The Lovers. 7 of Cups. Page of Cups. Manipulative. So, still, no? Kumbaga, ang kailangan lang talaga dito is, kaya lang nagkakaroon siya dito sa 5 of Coins, nagkaroon talaga ng parang, hindi pa to totally, sabihin natin nagkaroon ng breakup. Pero wala talagang communication, parang ghosting.
Ayaw siyang bitawan, ayaw niya mag-reply sa mga messages. Kasi gusto nitong client ko is sabihin na kung ayaw na ako itigil o ganito. Pero wala eh. Walang reply. So, hindi na siya nangulit. So, andito yung ghosting. So, let's consider na parang ito is breakup. But the thing here is, bakit siya parang lie low din at the same time? Because of lack of talaga pera. Wala talaga. Ano siya dito? Sa 5 of coins, which is, ano doon? Tawag doon? Broke. No? Broke talaga siya. And now, also, andito yung 10 of cups, which is talagang in reverse po to ha. Kung ang 10 of cups so natin in upright position is, yung band ng family is very strong. Once is nagkaroon ng nag-reverse, so this is connected. Disconnected siya. So, walang magandang relasyon. So, parang break up na rin. So, parang, ano na to ng, 5 of cups, parang, confirmation. Confirmation. Okay. So, parang may nag-discord. No? Parang may nag-cut ng cords sa relationship ni ditong dalawang to. May discord kasi dito. Now, is andito ngayon yung so talaga nag-aaral din siya. Ang daming, ito yung taong hindi boring ang buhay. Kasi ang daming ganap. May kulang, may trabaho, may aral, nag-aaral, no? And at the same time, pinipilit na magkaroon ng happy life. Pinipilit niya naman, pero hindi pwede. Kasi nga, under siya ng spell. And talaga meron siyang mga rituals na, alam niyo po sa mundo ng spiritual, para ng ano po to, alam niyo yung mga laman na himay-himay na dahil ginarote. Yung tawag na parang hinampas ng buntot pagi or what, na laylay na yung laman, labas na yung laman. Parang kay Kristo yung gumaganon. Diba? Tapos naputol, basta nagdugo-dugo na, gano'n ang katawan niya sa spiritual. Himay-himay na. Gano'n na siya. Flesh and blood. Yes, thank you. Flesh and blood na po ang lumalabas sa kanya. Duguan na talaga to. Duguan na siya. Yun yung pinapakita sa akin. Actually, pinapakita sa akin ngayon dito yung braso niya. Na parang nakalaylay na po yung balat na may dugo-dugo na dito. So, pagka ganun kasi ang itsura, alam ko dyan, parang ganun nga eh, hindi na garot. Garot ba yun? Basta yun nakita ko para siyang hinahampas na. Ganun na yung nangyayari sa kanya. Sa kabilang dimension. That's why andito yung talaga, unclear ang lahat. And lahat ng pumapasok sa utak niya, puro illusions. Yes. Ganun. Okay, so okay, kamustahin ko lang yung sakit niya, no? Pero kasi ano na ang nangyari sa sakit niya, magaling na ba siya ngayon? Yun talaga pinapakita sa akin, Day. Dito niya, sa braso niya. Lalo kung ibibigay natin Nakita ko kasi, alam mo yung ganito itsura niya, pag ganon. Ay, hindi, paano ba yan? Kasi parang pa-triangle siyang ganon, tapos nakalaylay na ganon. Tapos nakikita ko yung mga blood niya. Kita na yung laman. Ito yung nakakita. Oo. Ganon yung kinulat yan eh. Tagal na. Ano tanong ko? Nawala tuloy ako. Nawala. Tatanong ko. Ayun, about sakit niya. Kamusta na siya? Standing ng sakit niya. Magaling na ba siya or still meron? Physical ang tinatanong ko po. Please, pakisagot ako. Yan sa physical niya po. Kamusta na po yung sakit niya? Please, thank you. Okay, so magaling na siya. Magaling na siya. Pero spiritually is not. Pero talagang nire-revoke na dahil talagang ayaw niya na.
Ayaw niya na makipag ano. Oo, talagang dead man na talaga yun. Kaya naggagalaitin na sobra yung babae. Kasi ano na siya nito nire-reject na siya eh. Ayaw niya na talaga. Oh. Still kasi obsessed pa rin. Kasi alam mo, parang isang way dito din. Parang, pagka siguro plansyado na ako dito sa kabila, saka na kita kakausapin. Kasi nangungulit pa nga yung kabila. Parang, maiwasan lang din yung argument ninyo. Pagkakasama ka niya, tatawag yan. Eh, pagdududahan mo ng pagdudahan, mag-aaway na kayo mag-aaway. Gusto niya munang linisin to, am I right? Anyway, yan yung question. Ha? Oo nga, pero psychologically, alam mo yun. So, may stress ka din, di ba? So, in a way, since ito, konektado ako ngayon dun sa lalaki, yun yung gusto niya. Parang, totally, mawala mo na yun bago ka niya maging maayos yung inisip. Yan o, see? Two of Wands, bottom of the deck. So, ang kailangan na rito to set the goals. Ito, set of the goals, no? And make adjustments. So, yun yung kailangan ng gawin talaga. Confirmation lang to sinabi ko ha, na talagang yun yung one of the plans na gusto niya. Na talagang totally parang hindi na siya magte-text, hindi na siya magchat-chat, saka kanya haharapin. Yun yun. Kailangan niya mag-adjust. Okay, so magaling na naman siya. Okay, so as of now, okay, so ito na tayo sa as of now, ano yung nararamdaman niya towards you. Okay, so ano na ba nararamdaman niya ngayon dito sa client ko, no? Ha? Galit na galit. Ano na ba nararamdaman nito dito sa girl na to? Uwian na. Bye. Anyway. And dito po ang Ace of Cups. The Knight of Wands is here. Hindi. Ang first card mo dito. Pero sa bottom of the deck kasi ako magbe-base. Kukonect ko lang sa first card. So, kung ano man ito lumabas dito, still, ang pa-priority ko dito, ang pinaka-highlight, syempre, yung bottom of the deck and the first card. Ay, ano ba yan? Shucks, walang bottom of the deck. What's the bottom of the deck? The Two of Cups. Okay. So, it says here na ano yung nararamdaman mo, no? Nararamdaman niya pala. Tama? At as of now, ano yung nararamdaman niya towards you? Okay. So, ang gusto niya dito is, actually, gusto niya ng ano, dito sa Two of Cups, dito talaga yung unhealthy attachment ninyo, no? Talagang wala. Very unhealthy talaga. As in, sa iba to talagang wala na, break na kami, hindi naman ako nag-uusap eh. Yung mga ganun. But here kasi is, etong client ko na to is talagang trying so hard not to rescue this person. And kasi talagang wants to take care of him, no, at all cost. Ganun. So now, ito yung pinaka-highlights, no. That's why ang magiging result nito actually, ang gusto niya kasi talaga nito is ang magkaroon sila dito sa Ace of Cups, which is the romantic or the passion, is ang magiging successful once na ito is to push, no, kailangan i-push. Kumbaga, isa rin to sa mga gusto niya na mangyari ng lalaki dito, na parang gusto niya pagpatuloy pa rin yung pag-aalala sa kanya. Pumapasok talaga, alam mo talagang gusto niya magsama kayo sa isang bubong. Yun na naman ang pumasok sa akin. Gusto niya talaga mag-rent kayo ng bahay. Kasi yun lang din yung, alam mo, bumili ka ng tent, tapos doon kayo sa lake tumira. Tapos maghanap ka na ng mga portable CR. Carry na yan.
Diba? Yun na lang, ganun na lang. Dito mo na rin sa pagtrabaho. Hindi talaga yun ang gusto niya. Yun na naman ang umano sa akin eh. Talagang, para lang ma-push to na yung, Kahit mangkuha ko. hindi naman. Ayun naman kasi is ano lang yun, parang hapyaw lang yun. Kasi hindi naman niya naiintindihan yung mga sinasabi. It's just a picture. No? So wala naman siya doon. Eh, hindi naman tayo nag-uusap ng English doon, ano. Puro nga, maraming, oo, laki. Kasi na yun, inilas ko nawala. Eto na nga ni, gusto niya nga yung gano'n, na gusto niya, magkasama kayo. Ano ka ba? Eh, kasi nga, ayaw mong, ano, ayaw mong yes? Ano yun? Ha? Okay lang na. 3,000 na ako pinag-release. Oo, yun. So, yun yung gusto niya. Kaya magkasama kayo. Ha? Ano yung sa parasong naghihintay siya ng message ko? Okay, kung naghihintay siya. Ngayon, ano, okay, so naghihintay pa siya ng okay, kasi nga sa tagal, no, sa tagal nilang hindi nag-uusap. I mean, ito nagte-text. Kasi ito, sa totoo lang, kung hindi ko pa ito inutusan na text mo na, o tigilan mo na, ego mo na yan. Ayun, nakaayos sila. Hindi nga lang, binira na naman sila ng kukulang. So ngayon, nandito na naman tayo sa point na nag-aantay pa ng message to. Kasi minsan to may katigas, minsan may sapi din to. Mas matigas din to. Ano to eh, haba ng hair. Seven of Wands. Kasi ang tanong mo is kung nag-antay ba siya ng call mo or text mo or chat. So, may times sa parang, oo, may times sa parang, hindi eh. Kasi ang gusto dito niya talaga, yung, alam niya sa sarili niya, conflict to, yung iniiwasan ka niya, ganon. So, ngayon, he is now thinking na parang ikaw ngayon ang umiiwas. So, parang ang gusto niya, yun niya, parang alam mo yun, suyuin mo siya ng suyuin, dahil gusto niya ikaw ang mag-sorry. Kasi andito ang compromise, so, make amends. Magkahaya ko. Ganon. Kamusta ka na? Magrenta na tayo kung magbabayad. Yun ang Oo, nalaga. Kamusta? Nakabayad ka na ba ng rent mo? naghahanap ako ng mas bahay. Naghahanap ako dito. Ito siya, make amends. Live to fight for another day. So, parang paglaban mo. Ito ang sinasabi ng card mo, nagtanong ka, di ba? May tanong ka na dito, nagtanong ka ulit eh. O yan, gugulo tuloy sa isip mo yan. Kasi may message ko siya. Wala naman kung dito kung tatanggihan niya yung message ko. Sanay na ako. Try ko lang. Diba? Akala mo masaya siya ngayon. Hindi, oh. We have the hermit in reverse. Hindi. Hindi. Restrict siya. Or andito yung paranoia. Nag-iisip na rin to, baka may lalaki ka na, may ganito ka na, ganito ganyan, may jowa ka na ba, mga ganon. So, Sana ako. isolated din siya. Isolated din siya. Lack of confidence, andito rin. Self-doubt, andito. Weakness. Wala. Bagsak to. Bagsak ang energy nito. Mahal kasi naman talaga ka nito. Kahit noon, lalo na nung medyo nagkaroon lang talaga ng ano nung pumasok ka sa mga pana. Kasi nung bakasyon na yun, may kulang. Kaya ganun. I-try natin siyang suyuin. Pero ayaw mo yung makaawa. Sabi ko lang. Sige na, kasi andito ang 3 of coins, so kailangan yung gawin yan together. Doing it together. Parang kung bawa sa amin, basta mag-reply, mag-text ka lang. Sabi ko sa'yo, huwag mo titigilan ng kami, hi ka lang, emoji, tapos. Ganun. Ang dumi naman ng isip niya, hindi lang Ano ka ba, mahal ka naman ito. Tsaka, ang tagal nyo na nito. Nung hindi ka naman pag-iisipan, diba habol ka ng habol sa akin? Wala namang ganun to. Talagang may sapi lang. Okay. So, ngayon na hindi na ako nag-message sa kanya, ano isipin.
tapos na to eh. Mahal ba niya ako? Yung mga ganito mo, naiinis ako sa mga tanong mo. Mahal pa ba niya ako ngayon sa ngayon? Mahal niya pa ba ako? Pero lagi ko sinasabi sa kanya yan, mahal siya nito. Hindi ako naniniwala May sapi na nga, ayaw pa maniwala. sa ngayon. Yes. Tanong mo, di ba, eto, kung mahal ka niya. So, black daw. Black. Pa niya ako ngayon. Okay, eto. Black by obstacle. So, ngayon, yung pagmamahal na sa'yo ngayon, nawala, or maybe wala, because of may blockages. Ayan o. Blocked by obstacles. So, kung ano man nangyayari sa kanya, lack of direction, powerlessness, or facing opposition, totoo naman. No, talagang meron lang kasi nga, ganon. That's why, ganon yung treatment. Yes. Wala! Paano ko ipipig kung wala na pala sa bansa? Ha? Paano ko ipipig kung wala na sa bansa? Bakla, magparamdam ka, iba yung energy mo. Iba yung energy mo. Dinagdagan ko pa yung dasal mo, my goodness. Kasi hanggang ngayon talaga, confirmation lang to, talaga meron siya self-doubts, para meron siya iniisip na, ano ba meron sa akin? Kailangan ko naman, mahal ko naman itong taong to, pero bakit iniiwasan ko? Tinext ko na ba siya o hindi? Di na nga ganun. So may mga ganun siya banat sa sarili niya. Eh talagang minsan nagsiself-talk na siya, talagang ganun, literal. Sagutin ko na ba to? Ba't ba ginaganito ko itong taong to? Talagang nagsasalita na siya ng sarili niya. Buang-buang na dahil. Nare-realize na niya kasi yung bulong natin. Diba? So, this is, ano lang, parang, yung nangyari sa kanya is, paulit-ulit na lang. Ganun, diba? So, next time, talaga ngayon, ang gagawin ko sa'yo, anyway, may tuturo na lang ako sa'yo para lang talagang masarado mo na to sa mga ganitong, pero kasi kailangan magsama talaga kayo for total healing nito. Kasi pagka ganun, syempre, andun yung secretly, dadasalan mo siya ng like, ano mo yung buga, mga ganyan. So, marami. Okay, so mas maganda yun. Page of Swords. Guarded din naman siya. Though, talagang kailangan niya maging vigilant ngayon kasi bukas na si Muhammad eh. Yung portal na talagang pwedeng pumasok ang lahat. Parang alam mo, isa siyang templo na ang laki ng pinto na pwede pasukin ng kahit na sino. Gano'n na siya kasi ngayon. So, kailangan talaga dito is guarded. Unti-untiin natin. Portal niya? Hindi, pwede yun. Dalhin mo dito sa akin. Pwede yun. Kaya nga maganda magsama kayo kahit ikaw kasi kaya mo gawin yun. Through prayers. Through prayers. Kaya mo yun. Tutulungan naman kita doon sa mga ganong banda. Like, kung tulog siya, pwede natin dasalan para magsara. Unti-unti. Sa ulo niya eh. Sa ulo niya. So, kailangan isarado yun. Okay, so that's your reading for today. Wala na! Oy, wala dito talaga. Ay, oo nga. Okay, kung magkakabalik. Okay, magkakabalikan pa ba sila? Balikan pa ba kami o talagang tinatapos na niya? Okay, akala ko lang. May pahabol pa pala. Ay, at tagal pa. Parang it takes a month pa. Parang 1 month, maybe end of this week, end of this month, or next month, magkakaayos kayo nito. Or end of the full moon. Pwedeng full moon. Ano ba ang full moon? June 30. Tama! June 30, full moon. Iti-text ko pa sa 30 o ngayon. Ha? Iti-text ko na sa 30 o ngayon na.
siguro sa June 15. June 15, 2030. Hindi. Hindi, mga June 15. Sige, bigyan kita ng June 15. Kasi yung June 15 is new moon. New moon yun eh. Tama ba? June na ba itong kalendaryo? Ay, tama June. Oo. Kasi andito yung Wheel of Fortune, which is, it's all beyond your control. No? So, talagang sa'yo nakasalalay lahat. Okay? So, ang kailangan to dito is a big push. Right? Okay? And you are the Empress. Ikaw ang kanyang Empress and siya is the Emperor. Diba? Oh, actually, meron pang dito, parang possible din, no? In, maybe next week or 2 weeks, no? Possible kasi nagre-ritual ka ng meron akong bagong pinagawa sa'yo. So, possible na, again, yung intention mo dito, kung talagang very deep, pagkakaloban ka ng universe ni God. So, nag-i-increase na daw. So, sige lang, go lang. Yung sahod mo, yung yung intention mo ba? So, lumalakas na siya. Ganun. Okay? Ano na? Sinabi na ng oo. Huwag ka naman may menopause. Oo. Gusto magpaanak. Ano ba akala niya kay prinsipe? Hindi naman, grabe ito. O, diba? May mga ganun din kayo. Oo, possible talaga. O, kasi the magician is here, so pre-manifest is kailangan yung gawin, no? Kumbaga, para lang magkaroon ng baby. But then, meron dito talagang nagdi-discord sa inyo as lovers kasi parang nararamdaman nito na talagang ang plano nyo na is magkaroon ng anak. Ewan ko kung nag-agree ka doon, ha? Oo. Andito na. Ultimo yung pagbubuntis mo may harang. Okay, so... Oo naman. Gusto. Wala. Oo. Gusto mo kami na lang. Oh, yeah. Ano oras na dyan? Hindi, June, mga parang, sige, June 15 sakto. Pwede, June 15. Kasi yun ang yun ang new moon. Then, ang full moon dito full moon is June 30. So, uulitin mo yun ng June 30, actually. Or parang, siguro naman, pwede. Pero hindi, parang 1 to 2 weeks lang magkakaayos kayo nito eh. Siguro mga next week. Kasi na tayo ngayon, di ba? Next week na palang 15 eh. Monday. Tama, kung hindi ngayong week na to, the other week pa. 1 week to 2. Kaya pala. Kaya pala, kasi 15. At, tama, kasi, kung ang new moon, June 15, tapos June 30, full moon. Ito man. Anong plancha na? Yung ginanong Saan ba na ilagay? Ito! Oo, yun. Bali. Oo, kasi hirap na rin siya eh. Okay, so detail here na lang po and sa mga naka-resonate po, please
Don't forget to click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po updated kayo lagi sa ating video. Sa mga gusto pong mag-reading again, nandiyan lang po sa description box ang aking contact details. And see ya! Bye! Love and light! Bye!